Kaya po tayo ay patuloy na nagbibigay ng relevant and timely information. And I'm sharing with you my incisive and analytical insights, which I hope and sa tingin ko naman ay na-appreciate po ninyo at sa ating sinisikap natin na araw-araw tayo makapag-ugnayan. Kahapon po, kaya kaunting pamanhin, napagod po talaga ako doon sa aming pag-iikot sa parte ng norte. At ngayong araw ay tayo din ay nanggaling sa probinsya ng Bataan. Nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin sa Bataan sa kanila pong pagtanggap at pagsalubong sa akin ngayong maghapon. Maraming salamat. Balik po tayo dyan sa inyong paglalakbay. Alam kong marami ay naiipit sa traffic. Yan ho kasi ang problema, imbis sa pag-uukulan ng panahon kung paano natin ma-resolba yung problema sa traffic, napupunta po tayo sa patuloy na political persecution na nagaganap. Ang pinakamalaking balita ngayong araw, ano pa nga ba? Kundi yung pangtakip nila sa higit pang mas malaking balita, yung anomalya sa unconstitutional, invalid, at criminal 2025 budget. Tinapatan po nila yan nung tinatawag nating impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. By now, yung mga nakasubaybay sa balita at yung ngayon palang makakarinig ay meron na raw pong sapat na dami ng pirma itong pang-apat na impeachment complaint na matagal na raw inaabangan ng Secretary General ng House of Representatives. Yung pala, ang totoo, nagpa-route po sila kaninang umaga, simula kagabi hanggang kaninang umaga sa mga kongresista at nakalikom sila ng 150 plus, I think. Kanina ho yun, baka ngayon higit na marami na pumirma para diretsyo ng maitransmit o maipadala diyan sa Senado yung impeachment complaint, yung articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pag-uusapan po natin ngayon sa ating pagla-live yan. Subalit, ito man ang malaking balitang tumambad sa atin. Let me bring you back again to the center. Balik ko po kayo sa sentro. Ang tunay na balita ay yung unconstitutional, immoral, invalid, and criminal 2025 budget. Ngayon naiipit na ho sila dahil kahapon naglabas ng kautusan ang Korte Suprema at pinasasagot ang Senado, ang House of Representatives at ang tanggapan ng Pangulo through the Office of the Executive Secretary dito sa inihain nating demanda na humihiling na isang tabi, pawalang bisa at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Dahil po sila'y naiipit at talagang huling-huli, kompleto ebidensya, kinakailangan nila ng higit na malaking istorya. Sinubukan po sa pamamagitan ng pagpapatawag doon sa mga tinatawag na vloggers, yung miyembro po ng new media. Subalit pumalag at nagpakita ng kaisugan ang mga vloggers na ipinatawag at nag-file din sila ng petition sa Korte Suprema, yung petition for certiorari, dahil may grave abuse or lack of or in excess of jurisdiction ang ginagawang pagdinig nung komite diyan sa Kongreso. Dahil ang tanging layunin, di umano sabi ng mga vloggers ay patahimikin, sikilin ang kanilang karapatang pagpapahayag at sikilin ang malayang pagbabalita ng wala pong kinikilingan, walang pinapaboran at higit sa lahat, walang kinakatakutan. So malinaw po kasi sa ating saligang batas, malinaw po dyan, Article 3, Section 4, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Malinaw po yan, isang hapon pa natin yan na binalangkas at sinabi ko nga ho, ito'y labag sa ating saligang batas at sobra-sobra sa kapangyarihan ng Kongreso na gumawa di umano ng isang pagdinig. At ang layunin niya hindi naman malinaw ano ba yung ipapasa nilang batas at kung sila'y nagnanais magpasa ng batas, hindi rin pwede sapagkat malinaw nga sa ating saligang batas, hindi ka pwede magpasa ng isang batas na maglilimita, magbabawas, sisikil at kikitil sa malayang pagpapahayag at malayang pagbabalita ng walang kinikilingan at walang kinakatakutan. Kaya kinakailangan ho nilang pagtakpan
itong napakalaking anomalya at bulilyaso na pinasok ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Nahuli natin sila, yung bakanteng Bicameral Conference Committee report. Ano ngayon ang pantakip nila? Kahapon po kasi ay ginawa din yung oral argument nung nauna ng kaso, yung sa PhilHealth, yung TRO. At mismo kahapon, yung isang mahistrado ng Korte Suprema, si Justice Amy Javier Lazaro, ay napuna yung habang sila po ay nag-oral argument. Sinabi niya na base sa kanyang nakitang COA report, hindi totoo na labis-labis ang pera ng PhilHealth. In fact, Supreme Court Justice na po nagbalangkas nito at nagsabi nito yung hawak niyang Commission on Audit Report ay pinapakita doon na bangkarote ang PhilHealth at least for the past 3 years, 21, 22, and 23. Bangkarote. In fact, she even mentioned na yung actuarial estimate ng COA doon sa pondo ng PhilHealth ay higit na mababa. Therefore, nagsisinungaling ang administrasyon ni Bongbong Marcos na higit at sobra ang pera ng PhilHealth. Mismong justice na po ng Korte Suprema ang nagsabi niyan. Ano ngayon ang implikasyon ng oral argument kahapon na kung saan sinabi doon na hindi totoong sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? The clear implication of that dito sa ating isinampang kaso, yung unconstitutionality ng 2025 budget, higit pong maiipit ang Marcos administration. Bakit? Kung nakita na ng mga justices na based on actuarial estimate, talagang konting pera na lang ang natitira sa PhilHealth, binigyan pa nila ng zero budget for this year. Isa po yan sa ating grounds. Why we would want to have this 2025 immoral, illegal, invalid, and criminal budget be declared unconstitutional. Kasi nga ho, walang karapatan ang Pangulo ng Pilipinas at ang Kongreso na bigyan ng zero budget or zero appropriation ang PhilHealth. Dahil meron po silang automatic shares sa kita ng PCSO, sa kita ng PAGCOR, at higit sa lahat, 80% po of money collected on taxes levied on for special purpose na tinatawag nating special fund ay maaari mo lamang gamitin para sa purpose kung saan siya kinolekta. Kaya hindi pa pwedeng bigyan ng zero budget ang PhilHealth. Kaya nga ho, kinakailangan nilang pagtakpan itong napakalaking anomalya at bulilyaso ni Bongbong Marcos. Paano? Impeach mo si Vice President Inday Sara. Dito tayo ngayon mag-uusap, mga kababayan. Huwag po tayong pumayag. Mantakiniho ninyo. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin nyo sa 32 milyong Pilipinong bumoto tumangkilik legally, lawfully, and constitutionally kay Vice President Inday Sara Duterte? Nasaan na ang dangal sa public service? Nasaan na ang dangal ng ating mga mambabatas? Binabandera, nakita ko kanina, binabandera nung Secretary General ng House of Representatives. Napakarami na raw kongresista pumirma. 150, 200, kahit 300 pa yan. 300 na mga elitistang mambabatas. Ilagay mo na, 300 elitistang mambabatas ang pumirma para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Marami ba sila? Kakaunti po yan sapagkat Inday Sara Duterte. Mantakin ninyo, binotokas dahil lamang sunuduran sila, gustuhan ng Malacanang, at huwag ho tayong pumayag dahil masyado ng pambubudol itong ginagawa. Bloggers, nasabi nila for value. What is fake news? Hindi ba fake news din yung sinabi ng Malacanang simula pa nagsinabing Pulong Duterte dahil wala iyan ang fake news. Wala kami sinabing may blanco ang GAA. Ang sinabi namin hanggang sa Korte Suprema, ang blanco ay yung Bicameral Conference Committee report, tipikado, aprobado, pirmado at inihain din sa House of Representatives Bills and Index Service.
fake news daw. Sabi rin ng Malacanang, blanco yung GAA at blanco ang GAA, kayo ang sinungaling. Bandang uli, nagtinatanggi na ng Malacanang na wala daw po silang nananagot may bulilyaso itong 2020. At misinformation Malacanang, sila of malice daw yung ginawa naming pagbabalita at paghahayag sa inyo, sambayan ng anomalya itong valid unconstitutional na bicameral conference committee report. Yan ang fake news. Kung natawag ninyo, kung pinagbintangan ninyo na pogo vloggers, nasa payroll na mga drug lords, patawag din PCO, yung Presidential Communications Office. Bakit nila unang sinabi na walang bakit nila sinabing nagsisinungaling? Si Pangulong Duterte, wala naman kami sinasabing may blanco sa GAA. In fact, we even very grateful to you for claiming that there is no, and for asserting emphatically that there are no blanks in the GAA. Why? Pag-aaralan at paghigahan, nakafocus na lang ho tayo doon sa defective, illegal, invalid, ministerial duty raw ng technical working group. Hindi ho. Antayin po ninyo at ipahahag na po namin yung aming pakiusap at request, requesting a copy ng composition kung sino yung bumubuo ng technical working group ng Senado at ng House of Representatives. We are not going to stop in our pursuit for transparency. Lose our focus and we will not allow ourselves to be distracted by what Malacanang in the House of Representatives are deliberately doing. Ano po yan? Ilihis yung balita sa totoong maanumalyang 2025 budget. Dahil itong impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte, uulitin ko mga kababayan, kahit lagay mo ng 3 silang batas na nakawin ng Pangulo na kung saan si Inday Sara Duterte ay hinal 3 milyong Pilipino. Huwag tayong pumayag mga kababayan, ito'y lantarang luloko. At kahit hindi ninyo binoto si Vice President Duterte, hindi na po si Vice President Sara dito. Ang usapin dito, itong na group ng mambabatas gagawin ang lahat para yurakan ang sagradong mandato ng sambayan ng Pilipino. At ang ating pruweba, sasagsaan nila, isasantayin, nanakawin, hindi lang ang pera nating mga Pilipino, kung hindi pati ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically, and constitutionally elected Vice President Inday Sara Duterte, nanakawin lang ng iilang elitistang kongresista. Basahin ko lamang po yung ibang nagpapahatid ng mensahe. Si Fel Chris Joey de la Carta, protect VP Sara in our country, protect Vice President Inday Sara, pero higit po riyan, protect the 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. Fact of the matter, higit na malaki ang boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Higit na malaki ang boto ni Vice President Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. At higit na malaki ang pagkakasala ni Bongbong Marcos. Siya ang dapat impeach dahil sa kanyang pagpasa sa illegal, immoral, unconstitutional at invalid at criminal na 2025 national budget. Si Kenny Cute, maraming salamat. Ipapanalo ka namin, Attorney Vic. Marami pong salamat. Kay Ruel Guevara, stay safe, Attorney Vic Rodriguez. Ikaw po ang pag-asa namin sa Senado. Mabuhay po kayo. Samahan po ninyo ako sa ating ginagawang pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. At magbigay din po kayo kung may nalalaman kayo mga impormasyon
na sa tingin ninyo yung usaping panlipunan na dapat nating pag-usapan, talakayin at pasimplihin para po sa benepisyo ng mga ordinaryong Pilipino. Si Maria Cal Ortiz, attorney, worried ko kay VP Sara. Si Vice President Inday Sara maisog na haharapin itong impeachment complaint laban sa kanya. Ang bantayan po natin mga kababayan, yung integridad ng magaganap na impeachment hearing kung magkakaroon ng hearing. Yan ang bantayan natin, yung integridad ng proseso. Wala na po tayong magagawa dito sa mga elitistang kongresista na nag-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Tapos na po yan eh. Pirmahan na nila at ito po'y for transmittal na sa Senado. Ang bantayan natin kung paano gagawin ng mga senador yung tinatawag nating senator judges yung kanilang trabaho pagdating sa impeachment court. Mahalaga. This is what I've been telling all of you. Not because I'm also a candidate for senator. No. You can look for other person na tingin ninyo ay dapat sa Senado. Ang mahalaga ho yung qualification ng ilalagay natin sa Senado. Ngayon, pag natuloy po itong hearing, magiging impeachment court ang Senado. Paano gagampanan nung mga senador na ilan dyan yung kanilang trabaho bilang senator judges? Mauunawaan ba nila yung appreciation ng evidence? Maiintindihan ba nila yung proper application of the rules of court? Kaya mahalaga, we should understand what is at stake for our country this coming midterm election. Kaya pasensya na ho kayo, nasa tabing kalsada ako. Huminto po ako dahil nga mahalaga itong usaping ito. Kay Melvor M. Bersede, sino ba papalit kay VP pag naalis siya sa pwesto, attorney? Ganito na nga po katalamak at hayop ang pambubudol ng mga tao rito. Pag si Vice President po ay na-impeach at natanggal nila sa pwesto, sino sa tingin ninyo ang hahalili sa kanya? Ang pagkukuhaan po ng papalit sa kanya, kung hindi sa Senado, ay sa Kongreso. Wala naman silang ilalagay na magmumula sa Senado eh. Kukuha yan sa Kongreso. So sino sa tingin ninyo ang kukunin nila sa Kongreso? Ang aking hula, titingnan nila. Si Martin Romualdez, baka pwede maging vice-presidente. Titingnan nila. Yung anak ni Bongbong Marcos, pwede maging vice-presidente. Dahil ang requirement lang naman ay miyembro ng Kongreso. Kung ito'y galing sa Senado o kailangan sa mababang kapulungan. But we should not even reach that point. We have to defend and protect the sacred mandate of the Filipino people. Yung 32 million Filipinos na bumoto kay Inday Sara Duterte, ngayon ang panahon na kayong lahat ay kumilos, mag-ingay, iparinig ang inyong tinig. Labanan natin itong lantaran wholesale na pangbubutol na ginagawa sa atin. Ulitin ko, babalik ko lang kayo sa sentro ng mga usapin. Ito'y ginagawa pantakip dito sa napakalaking bulilyaso at anomalya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Itong illegal, immoral, invalid, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Si Karine, hindi lang si VP Sara kinalaban nila, kundi pati ang INC. Well, hindi ho kasi ako miyembro ng Iglesia ni Cristo. Marami tayong kaibigan dyan, but I hope you understand, wala po tayong karapatang magsalita on behalf of our friends and brothers and sisters who are members of the Iglesia ni Cristo. But yes, I understand yung point ni Karen na kaya nga lumabas at nagpakita ng puwersa ang mga miyembro ng INC at iba't iba pa na sumali rin at necessarily INC dahil ayaw nga nila na nagkakawatak-watak ang ating bansa dahil lang sa maagang pamumulitika ng isang taong nangangarap maging Pangulo na kahit wala siyang kapana-panalo. Yan ang tunay na dahilan dyan. Kay Angela, maganda yon Angela. People's Power, marami hong pamaraan ng pagpapakita ng People's Power. Mag-ingay po kayo sa inyong iba't ibang social media sites. Makiisa po kayo, panloloko po ito. At ang tunay na issue na nais nilang makalimutan ng tao ay yung buy scam report. Buy scam report. Stella Kimbo, buy scam report. Hindi ka namin nakakalimutan mong mangmang ang mga Pilipino. Hindi ka namin mapapatawad.
balitang hopya mani popcorn. So, nagsinungaling si Marcos when he said Sara is an important. Threaten sila sa kanya. Sara is very, very important. Constitutionally, siya ang successor kung sakaling may mangyari sa Pangulo. Kaya she is very, very important and relevant. Sara Duterte is very, very important because should she decide to run for President come 2028 at ito lamang si Martin Romualdez ang kalaban niya, sure na pong mananalo ito dahil higit na mahal ng sambayan ng Pilipino si Vice President Inday Sara Duterte kesa dito sa namumuno sa napakatiwaling House of Representatives. Ito'y usapang diretso lamang at karapatan ko bilang Pilipino magsalita pagkat yan ay may garansya nakaukit, nakasulat sa ating saligang batas. Kay Yukariri, may chance po ba na ma-impeach din si Bongbong? Dapat si Bongbong Marcos ang i-impeach. Nakita naman ninyo yung sagot niya eh. Tinanong siya nung reporter ng GMA7 kung handa raw siyang sa ilalim sa isang hair follicle drug test. Ang sagot niya hindi lang isang no, dalawang no, talagang no. Dahil hindi raw po ito importante. Tanggalin na rin natin ang paghihingi ng negative drug test sa lahat na nag-a-apply ng trabaho. Dahil yan ang ipinapakitang ehemplo ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas nung siya'y na-corner at itinanong nung reporter ng GMA7. Ang sagot niya, hindi lang isang no, dalawang no. Kaya nga, balik tayo uli sa usapin. Ang sentro po ng usapin ay yung na-discovery natin na scam, na by scam report. Imagine ho ninyo, ratipikado, aprobado, pirmado. At nung aming binusisi, ito po ay punong-puno ng blanco. Yung blanco mga kababayan, nagkakahalaga ng higit kumulang 241 billion pesos. Ganyan kalala kung paano tayo budulin ng administrasyong ito. Ulitin ko, kanina may mga nakaharap ako, yung mga miyembro ng Sangguniang Kabataan. Ultimo, ang miyembro ng Sangguniang Kabataan ay marunong magpasa ng tama at legal na budget. Angat po tayo ng kaunti. Ultimo, ang mga sangguniang barangay sa pamumuno ni Kapitan at ng kanyang mga kagawad, alam nila hindi ka pwedeng magpasa ng isang taunang budget na merong blanco kahit isang patlang lang yan. Kahit isang blanco, kahit isang sentimo, bawal. Ganon din ang municipal councils. Ganon din ang city council. Ganon din ang provincial board. Alam nila na hindi pwedeng magpasa ng budget na may blanco. Ang maganda rito, nung dinala na po natin sa Korte Suprema yung problemang ito, marurunong din ho magpasa ng taunang budget ang mga justices ng Supreme Court. Alam nila, alam na alam ng court administrator na hindi pwedeng magpanukala ng isang budget nang mayroong blanco kahit isang linya at kahit ang halaga lamang ay isang sentimo. Bawal po iyan. Iyan ang ginawa nilang pangbubudol sa atin. At ngayong sila'y naiipit na kung ano-ano na lang ang ginagawa, ini-impeach si Vice President Inday Sara Duterte, pinatatawag yung mga vloggers para pagtakpan itong napakalaking bulilyasong pinasok ng Marcos administration. Kay Zina at Abu Dhabi City, affected din kami dito na OFW. Na-stress ako sa mga issue dyan sa Pinas. Talaga pong nakaka-stress dahil mahirap talaga pagka hindi marunong yung nagpapatakbo ng gobyerno. Mahirap talaga pag ang nakuha mong driver ng iyong sasakyan ay hindi marunong na nagpanggap na profesional, yung pala kahit amateur na lisensya ay hindi pwedeng mabigyan. Si Kid, sure ball ka na dito sa Mindanao at Visayas, Attorney Vic. Maraming salamat. Mayo Sunyo, Attorney Vic Rodriguez, papasabayan sa Senado pagpapa-impeach kay VP Sara. Alam mo ninyo, sa aking pananaw, depende kung ano yung gagawing batayan ng pag-appreciate ng ebidensya ng mga mambabatas o ng ating mga senator judges. Kung gagawin nilang, ang hahanapin nila, ang gagawin nilang batayan
ay proof beyond reasonable doubt, bagsak na bagsak yang inihain na reklamo kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, sa tingin ko, kung ang gagamitin ay yung tinatawag preponderance of evidence or substantial evidence, hindi rin ululusot sapagkat meron pong findings yung COA eh. Ang sabi nga ng COA, wala namang problema doon sa mga masyado nilang pinag-uusapang confidential fund kung paano ginamit. And in fact, ulitin ko, yung notice of disallowance is not a finding of guilt. Ang notice of disallowance, ang ibig sabihin lang nun, kulang ka pa sa documentation. You have to comply with supporting documents so that the liquidation will be in order, will be proper, and will pass the standards of accountability ng Commission on Audit. Yun lang po ang ibig sabihin yan. Hindi ibig sabihin nagkasala, nagkamali, or guilty ang Office of the Vice President. Maling-mali po yung ipinakalat nila at ang dapat po natin silang singilin for transparency and accountability, anong ginawa nyo sa 6.325 trillion pesos naming mga Pilipino. Pinaglaruan nyo yung proseso ng budget. Nagpasa kayo ng budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report. Stella Kimbo, Martin Romualdez, Committee on Appropriations, ilabas ninyo yung totoong kopya ng enrolled bill para magkaalaman na. Ilabas ninyo yung kopya ng enrolled bill. Huwag kayong gumamit ng diversionary tactic kagaya ng impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang batiin ko lang ho si INSI, ginawa nila yan para matakpan ang mga blanco na yan. Tama yun, ipit na sila. At uulitin ko, yung oral argument kahapon dyan sa Supreme Court, kung saan ang pinag-usapan ay yung TRO na issue ho last year tungkol sa illegal na paglipat ng pondo ng PhilHealth. Sinabi na nung isang justice, senior justice ng Supreme Court, na base sa COA report, hindi totoo yung sinabi ng Malacanang na sobra-sobra ang pera ng PhilHealth, kaya kinuha nila yung 89.9 billion. Buti na lang may TRO, kaya ang nailabas 60 billion. But 60 billion is 60 billion. At yan ay pera ninyo. Pera ng mga manggagawa na nagko-contribute sa PhilHealth, pera ng mga ordinaryong Pilipino. Na TRO po sila, at kahapon nga yung oral argument. At yun, pinagpapaliwanag sila dahil ultimo, yung actuarial estimate doon sa buhay o yung itatagal ng pondo ng PhilHealth, sinabi na ng COA, manipis na lang ang pondo ng PhilHealth. At hindi totoong sobra-sobra labis ang pera ng PhilHealth. Hindi totoo another fake news ng gobyerno. Kaya kung ano-ano na lang ang linalabas nilang pagtatakip. At ito nga, pati yung impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte, last day po ng 19th Congress today or tomorrow. Mag-a-adjourn na po yan. Ang pagbabalik niya sa bandang June na ho at yung 20th Congress na. Pero hinabol itong impeachment. Bakit? Kasi nga pinagtatakpan nila yung napakalaking bulilyaso na mulat na po ang mamamayang Pilipino. Ultimo, ordinaryong mamamayan ay nag-uusap na po tungkol sa budget. At ako'y natutuwa, nagbubunga po yung ating maliit na ambag sa nation building na pasimplihin yung mga naglalakihang usaping panlipunan katulad nito dahil lahat tayo dapat ay makibahagi dito. Lahat tayo dapat ay may say, may opinion, may paninindigan whether kayo ay sang-ayon o hindi sa aking posisyon. Importante, kasali kayo dahil pera nyo po ang linulustay ng mga tiwaling mangbabatas. Kay Suzuki Merck, Benz Narvasa Theodore, anak pa ni BBM ang nanguna si Sandro para ma-impeach si Vice President Sara kasi nga po ginagawa nilang family affair. At makikita dito na interes ng pamilya lang nila ang sinusulong ng gobyernong ito. Anthony Bustamante, attorney, kung sino pa yung guilty, yun pa yung tatapang-tapangan. Hindi po sila nagtatapang-tapangan. Binabalutan na lang nila ng kunyaring tapang sa pamamagitan ng impeachment
Ang totoo, ninenervyos na sila dahil nga for me, personally and as a lawyer, I appreciate the outcome of the oral argument yesterday. Dahil sinasabi nga po doon ng isang justice na mismo ng ating Korte Suprema, meron silang COA report na nagsasabing hindi totoo na sobra-sobra ang pera ng PhilHealth to justify the transfer of, initially ang target is 89.9 billion pesos na PhilHealth fund. Nauwi ito sa 60 billion dahil nag-issue ng TRO. Remember, kahit si Pangulong Duterte pinaliwanag ito. Yung nakialam sa 89.9 billion pesos pera ng PhilHealth at inilipat-lipat, estafa po iyan may tuturing sapagkat galing yan sa contribution nung mga nang manggagawa na tuwing sahod ay kinakalta sa inyong sweldo. Estafa po iyan. At yan din po ay technical malversation, if not malversation of public funds. Bakit? Yung pera po ng PhilHealth, hindi mo pwedeng gamitin yan para pondohan yung AIX, para pondohan yung AKAP, para pondohan yung mga pet project o yung mga pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Malversation po iyan. Estafa po iyan. Iyan ang ating dapat pag-usapan. Kaya, CARS 18, mapatalsik din yan si BBM, hindi manaig ang masama, lalabas din ang katotohanan. Kaya nga po, yung aking sinasabi, ang dapat sinampahan ng impeachment ay si Bongbong Marcos, hindi si Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat higit naman pong napaka-anomalya itong ipinapalusot nilang 6.325 trillion. 6.325 trillion pesos budget natin ngayong 2025. Dapat po kayo makialam dahil lagay na po natin na 300 elitistang kongresista ang pumirma dyan sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. 300 versus 32 million Filipinos na malaya, payapa, constitutional at democratically elected Sara Duterte to be our Vice President. Hindi lang ho pera ang ninanakaw sa atin, pati ho ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay ninanakaw na rin nitong mga elitistang mangbabatas. Mag-ingay ho kayo, makisali po kayo, manindigan po kayo. Ipakita ninyo na tayo ay Pilipino at hindi tayo pwedeng budulin araw-araw nitong mga iilang elitistang mangbabatas. Kay Charlie Endo Nebrada, malakas pa rin ang mga Duterte dito sa Japan, attorney. Tama po yun. Kaya nga po sila galit na galit, selos na selos dahil higit na mahal ng sambayan ng Pilipino si Pangulong Duterte. Simple lang naman po yung formula or kasagutan Kasi hindi nagnakaw si Pangulong Duterte. Kasi hindi magnanakaw ang pamilya Duterte. Kasi naglingkod ng tapat si Pangulong Duterte. Kasi pinagtanggol at pinotektahan ni Pangulong Duterte ang pamilyang Pilipino laban sa droga. Unlike itong gobyernong ito, laganap na naman ang droga. Nagdududa pa sila, na silos pa sila dahil higit na mahal ng sambayan ng Pilipino si Pangulong Duterte. Natural, hindi magnanakaw yung mama, hindi magnanakaw si Pangulong Duterte at ibinuwis niya ang kanyang sariling buhay upang protektahan ang bawat pamilyang Pilipino laban sa droga. Kay Edsel Jesuro, Attorney Vic, makulong ba mga congressman ng blankong budget? Diyan po tayo patungo. We are building a case and we are searching for those who are members of the technical working group or technical working staff na mga empleyado ng Senado at House of Representatives. Huwag po kayo mag-aalala ha, yung mga empleyado, yung matitinong kawani at empleyado ng House of Representatives at Senado na miyembro ng technical working group or technical working staff. Huwag po kayo mag-aalala. Hindi po kayo ang pakay namin. Binubuo lang ho namin yung kaso. At importante na malaman namin kung sino-sino kayo. Dahil hindi rin naman kami papayag na kayo ang gagamiting scapegoat o susunugin o ilalaglag ng grupo ng mga tiwaling mangbabatas o senador o kongresista na may makating mga kamay na nakialam at nagpuno
ng mga blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Yung BICAM nga ang tawag third chamber o third house. Pero dahil sa nabisto natin ito, tila meron pang fourth chamber, meron pang fourth house. Sino-sino yun? Kaya nga po natin tinatanong babae ba yan na yung makating kamay na nagsulat dyan sa mga patlang? Lalaki ba yan? Tandem ba yung babae at lalaki? O grupo ba sila? Marami ba sila? O sa Malacanang ginawa? Yan ang ating hinihiling ngayon. Sapagkat tatandaan ninyo, ang unang nag-react dito, Malacanang Sinabing fake news daw yung aming ibinalita sa inyo. Hindi ho kami nagbalita noon hanggang sa ngayon at sa mga darating na araw. Hindi ho kami magbibigay sa inyo ng impormasyon at balitang hindi totoo. Pinasisimple ko nga ho yung mga importanteng usaping panlipunan na dapat ay maintindihan ng bawat Pilipino at lahat tapos tayo ay may tinig at meron po tayong stand dito dahil importanteng malaman ninyo ano ang ginagawa sa pera ninyo. Kay Joseph Tuyugon III or the Third, nalulungkot po ang lahat ng tao dito sa aming barangay na na-impeach si Sara. Huwag po kayong malungkot, lumaban po tayo. Okay lang po yun, naramdaman natin yung lungkot, 1 minute lang. After 1 minute, laban na ho tayo. Normal po na makakaramdam tayo ng lungkot. At yung mga mainstream media, kayong mainstream media, kahapon pa kayo, ang anggulo ninyo, pinatawag daw yung mga nagpapakalat ng fake news. Anong tawag nyo sa inyo? Totoong balita. Tong traditional media, ano kayo? Totoong balita. Hindi rin kayo totoong balita. Mas totoong balita yung miyembro ng new media, yung mga miyembro ng social media, yung mga vloggers, sapagkat sila na lang ang nagbabalita ng totoo. Hindi nyo nga binalita yung Bicameral Conference Committee report na blanco Naobliga na lang kayo nung sumabog na at ayaw nyong maiwan sa pansitan kaya sumabay kayo. Pero tingnan ninyo kung paano nyo inanggulo yung mga headlines ninyo kahapon. Kinakawawa ninyo yung miyembro ng social media. Kabaro nyo yung mga yan. Kabaro nyo yan at palaos na yung inyong traditional media. Dapat matuto tayo mag-adjust. While we value our independence, we should realize the importance of the principle of interdependence. Makipagtulungan tayo, pinoprotektahan din naman kayo ng mga miyembro ng social media tuwing sa tingin nila ay may naagrabyadong miyembro ng tinatawag nating traditional media. Kaya Elena, salamat. Sir, salamat at nandiyan ka. Salamat Elena at sumusubaybay din kayo. Basta't ako pipilitin kong pasimplihin yung mga usaping panlipunan na mahalaga para lahat tayo kasali. Whether you agree with my opinion or not, ang importante, malalaman ninyo at pag-uusapan natin pagdating natin sa ating mga bahay, sa grupo, sa mga sphere of influence na papag-usapan natin. Nang sa ganon, makabuo tayo ng matalinong mamamayang Pilipino para hindi tayo patuloy na binubudol ng mga mapagsamantalang elitistang mangbabatas, mapagsamantalang kongresista at senador. Kay Francis Caber Lonzaga Jr., Attorney, Senado pa din ba magdi-decide kung impeach si VP? Hindi ang nag-decide kung impeach na ang Vice President ay ang mababang kapulungan. Yun nga po, meron silang tyranny of numbers, meron silang numero, so automatic transmittal po yung articles of impeachment sa Senado. Pagdating po sa Senado, magdidinggin po yan ng Senado. They will have to convert yung Senado into an impeachment court. Parang korte, dami na po nating nasubaybayan na impeachment process na naganap sa ating kasaysayan. At yung mga judges po, yung senators ang magiging judges. Ang tawag po sa kanila ay senator judges. Sila po ang maghuhusga, mag-appreciate ng ebidensya at magsasabi kung guilty ba o hindi ang nasasakdal, in this case, si Vice President Inday Sara Duterte. But again, depende nga rin kung ano yung sukatan ng ebidensya na kanilang gagamitin. Is it proof beyond reasonable doubt? Is it based on preponderance of evidence or substantial evidence? Hindi pa po, bahala po yung mga senator judges kung ano yung standard of appreciation ang gagamitin nila
pagdating sa mga ebidensya kung meron na ihahain sa kanila bilang impeachment court. Ulitin ko ha, ang gagamiting batayan, proof beyond reasonable doubt, preponderance of evidence or substantial evidence. But yun ho, ang gagamiting batayan ng ating mga senator judges. Bantayan natin yung proseso, yung integridad ng proseso. Yan ho ang bantayan natin. Pag ito'y nagtuloy-tuloy sa hearing at tinanggap na at sumampa na sa Senado. Si Jill Santiago, nice one, Attorney Vic, kayo po ang kailangan namin na makakatulong kay Madam Vice Sara Duterte. Ginagawa ko po ang aking parte bilang Pilipino. Ito nga po, ating pinasisimple ang usapin para maintindihan ng ordinaryong Pilipino kung paano po nila sinasalaula ang proseso, kung paano po nila sinisikil, ginigipit patuloy ang pamilya Duterte, si Pangulong Duterte, si Vice President Inday Sara Duterte, at kung paano nila ninanakaw sa 32 milyong Pilipinong bumoto kay Inday Sara Duterte ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Huwag po tayong pumayag, lumaban po tayo, mag-ingay po tayo, manindigan po kayo, sambayan ng Pilipino. Kay Sena SF Gutsi, Duterte kami, walang iwanan. Good. Kay Maria Elena Gurea, mag-iingay po kami, Sir Vic. Pag-usapan po ninyo sa opisina, sa eskwela, sa barkadahan, sa inyong pamilya, sa inyong kapitbahay, sa inyong barangay, sa lahat, sa inyong community. Mag-ingay po tayo, wag natin itong palagpasin. Wag natin itong pahintulutan. Ulitin ko ha, iilang elitistang mangbabatas. Lagay mo ng 300 pa sila. Hindi po nakakasindak yun. 300 ang magnanakaw doon sa sagradong mandato ng 32 milyong Pilipinong bumoto kay Inday Sara bilang pangalawang Pangulo. Huwag po tayong pumayag. Ninanakaw na ang mandato nating mga Pilipino. Si Jane Serrano, Attorney Vic, you will get millions of votes here in UAE. Thank you for standing for the truth. Marami pong salamat. Basta't po sa katotohanan, kasama po ninyo ako, and I will always side with you, the Filipino people. Binanggit ko po yan. So again, ito pong nagaganap na impeachment, yung kahapong hearing at pagsisikil doon sa karapatan at kalayaang magpahayag at magbalita ng walang takot at walang kinikilingan. I think, I believe, and I stand firm on my belief, ito po'y bahagi lahat ng pagtatakip sa napakalaking anomalyang dinulot ng Vice Cam report na nauwi at pinirmahan at naging General Appropriations Act, yung budget po natin ngayon 2025. This is the real issue. Huwag po kayong magpa-distract. Babalik ko po kayo sa sentro. Ito po ang tunay na usapin. Higit na malaking usapin po ito. At kung meron mang ka-impeach, ito kung paano pinaglaruan ang 6.325 trillion pesos national budget. Yan ho ang ka-impeach. At yung nag-rally nung last week, nakakahiya po. Ang sinisigaw, impeach Sara. Pero hindi kayo nagsigaw kung nasaan yung 6.325 trillion. Hindi nila pinapanawagan kung sinong dapat managot doon sa Vice Cam report. Napaka-ipokrito ng mga nagraraling yun. Ang gusto nila, impeach Sara. Yung impeach Bongbong, alin ang ka-impeach? Hindi ba? Sinagot na rin kayo. Yung panawagan ninyo dati na sumailalim sa hair follicle drug test, sinagot kayo. Hindi lang isang no, 2 no. Saan ka naman nakakita nun? Paano na yung leadership by example? Kay Ren, good job po, Attorney Vic. Keep up the good work and God bless. At nakakalungkot din na magsha-shutdown daw ang gobyerno. Pananakot yun. Nakalimutan nila na aral sa batas yung ating mga justices ng Supreme Court. Alam nila na hindi magsha-shutdown ang gobyerno kahit wala ka pang contingency plan. At hindi naman nakakagulat na wala kang contingency plan. Normal yun, standard yan sa administrasyon mo. Walang plano. Ang katotohanan mga kababayan, the Constitution itself already provided for a remedy in cases like magdeklarang unconstitutional yung taunang budget ng Korte Suprema. Ano yun? Automatic reenactment ng budget nung nakaraang taon. Kaya hindi totoo na magsha-shutdown ng gobyerno.
Marami sa akin nagsasabi, patuloy lang niyang binubudol ang Pilipino, tinatakot. Ako, ang personal take ko, hindi pambubudol at hindi rin pananakot. Hindi niya talaga alam paano gumagana ang gobyerno. Kaya ang sabi niya, magsha-shutdown daw pagka nag-issue ng TRO at magdeklarang unconstitutional. Hindi niya nauunawaan how the government works. That's the truth. Hindi siya nananakot, hindi rin siya nambubudol. Pero yung pagpirma ng unconstitutional budget, yan, agree ako. Yan pambubudol yan, tahasan, lantaran, wholesale na pambubudol. Kay Cyril Del Puerto Ginto, sana matupad na ang death penalty para sa may malaking sala. Lalo na yung mga kawatan. Tama po, maraming napakakurap. Yung corruption po, malala na. Yung mga kurakot sa gobyerno, yung mga kurakot sa Senado, yung mga kurakot sa House of Representatives. Ayan na po, pati po yung posisyon ng pangalawang Pangulo na nakawin nila. Ganyang katindi mangurakot itong mga tiwaling mambabatas natin ngayon. Kaya kinakailangan umaksyon po tayo, mag-ingay po kayo, iparating ninyo ang inyong tinig na hindi kayo sang-ayon sa ginagawang pagnanakaw sa posisyon ng pangalawang Pangulo ng iilang elitistang mangbabatas laban sa 32 milyong Pilipino. O ulit-ulitin ko, yung 32 milyong Pilipino dahil yan ang mandato ni Vice President Inday Sara Duterte. Over or laban sa 300 elitistang kongresista, pananakaw natin ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Kailangan mag-ingay tayo, pati yung mga taong simbahan. Baka sa susunod, pati simbahan ninyo, nakawin na rin ng mga yan, pati koleksyon ninyo tuwing linggo. Napipinto. Kay Oliver Pablo, budget ninanakaw, freedom of speech ninanakaw, gusto pang ipakulong through cite in contempt. 32 million plus na bumoto sa VP, tama pakulong through cite in contempt. 32 million plus na bumoto sa VP, tama po attorney, gusto pa nilang nakawin. Evil na po ang namumuno, if the price is right, pumipirma sila for impeachment. Budget blanco pa. Tama po yun. Doon ho ako talaga nag-ano yes, protect Inday Sara. But more than Inday Sara, and I think even Vice President Inday Sara will agree with me. Let us protect the 32 million Filipinos who voted for her as our Vice President. Isipin po ninyo, noong 2022, yung 32 milyong Pilipino gumising ng maaga, karamihan dyan namasahe pa, baka malalayo yung bahay, yung iba sa bundok pa, tumawid ng ilog, para lang iboto nila yung gusto nilang maging pangalawang Pangulo. Tapos nanakawin lang ng ilang elitistang mangbabatas. Huwag po tayong pumayag. At ngayon nga po, kahit kayo ay naiipit sa traffic, minarapat kung kayo'y samahan upang ipaliwanag muli sa inyong pasimplihin, balangkasin itong napakahalagang usaping panlipunan. Huwag po tayong pumayag na nakawin ang patanggapan ng pangalawang Pangulo. Huwag po tayong pumayag na nakawin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino ng iilang tiwali at elitistang kongresista na ngayon ay nag-file na o nag-transmit na ng articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte.